Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Alright, so let us drill down the scenarios that could lead to a bloodbath impeachment battle. I'm pretty sure mag-a-agree kayo mga kaibigan. Kung kayo po ay anti-Duterte, again, huwag na po ninyong panoorin ang video na ito sapagkat hindi po ito papabor sa inyong paniniwala. Okay, so sa mga naniniwala naman po sa akin, no, sa aking analysis ay hinihiling ko na makipag-participate po tayo sa discussion sapagkat ang aking analysis ay mas magiging matibay kung ang mga audiences ay nakikipag-cooperate, nakikipag-participate kasi sabi nga nila ang opinion ng isa ay mas nagiging matibay kung ito po ay sinusuportahan din ng marami. So ibig sabihin, yung mga paliwanag natin ay naiintindihan ng ating mga audience. Nakukuha nila yung nais nating iparating, okay? The reason behind I am telling the anti-Duterte na huwag na pong panoorin ang video na ito because this is a stern warning for them na kung saan ay maaaring madiin si President Bongbong Marcos Jr. kung hindi nito bawiin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung pabayaan niya po si dating Pangulong Duterte sa ICC, the bloodbath impeachment will happen and the worst case scenario na maaaring mangyari is that baka mauna pa nga pong ma-impeach si BBM. No, ito po ay naging pahayag ng isa sa mga political analyst, okay, na si Mr. Ronald Llamas, okay? At natatawa pa nga pong magbigay ng statement itong si dating senador Franklin Drilon. Alam naman natin, sabi niya, malakas ang ebidensya laban kay BP Sara. No? Pero ngayon ay natatawa na lamang siya sa nangyayari kasi sabi niya, mark my word, no? Yung impeachment case nandyan, pero the trial will not prosper o hindi magtatagumpay, hindi matatapos at nagbigay pa nga siya ng clue, nagbigay pa siya ng pahayag na kung saan ay maaaring gamitin ng kampo ni BP Sara para talagang maibasura na yung impeachment laban sa kanya. O di ba mga kaibigan, bumaligtad na nga po si former Senator Franklin Drilon. Okay. Sa susunod na video natin ay pag-uusapan natin yung timeline kasi nga po dapat ang unang pagtalakay doon sa mga articles of impeachment na i-file against the BP Sara ay mag-uumpisa ng June 2 pero iminove po ito by June 11 ni Senate President Chis Escudero. Okay? So, gaya po ng sabi ko, checkmate na talaga ang administrasyon. At ang kanilang ginagawa na lamang ay kumbaga itinatago yung kanilang pagka-dismaya doon sa kanilang mga plano. Okay? Kumbaga na-discarril na yung mga plano nila. At ang nasa isip na lamang nila is that nandyan na yan. Napasubo na sila. Kaya, siyempre, pinaninindigan na lamang nila yung kanilang mga pagkakamali para kunwari ay ipakita sa taong bayan na yung ginawa nila para mapatalsik si Duterte ay sa tingin nila tama, yun yung makatarungan, yun yung naaayon sa saligang batas. Pero alam nila sa sarili nila na maraming mga paglabag yung ginawa nila. Lalong-lalo na sa mga karapatang pantao ng isang akusado. Okay? So dahil kailangan nilang panindigan ito, mapapahiya sila kapag binawi nila si Duterte sa ICC. So nandyan na yan, panindigan na. Kasi, ang nais nilang palabasin at the end of the day is palabasin nilang sila pa mismo ang nakakaawa.
Ginawa lamang naman nila yung kanilang tungkulin, yung alam nilang tama at naaayon sa batas. Para siyempre, at the end of the day, hikayat pa sila ng mga tao. Okay? So, to get the sympathy of the people. Maawain kasi ang mga Pinoy eh. Unlike sa ibang bansa na kapag alam nilang sila ay may pagkukulang, sila ay may pagkakamali, o sila ay nabigo sa kanilang mission, 'di ba? Naghaharakiri, no? Ano po yung naghaharakiri? Nagpapakamatay na lamang sila. Okay? So, hindi ganun ang mga Pinoy eh. Alam na nilang mali, kailangan na nilang panindigan. At yan po ang ginagawa ng administrasyong ito. Agree ba kayo mga kaibigan? Okay? Ito yung ginawa nila to still protect the administration. So, kailangan pa rin nilang gawin kasi itong mga ito, no? Para protektahan hanggat sa kahuli-hulihang alas na mayroon sila ay ginagawa nila ang lahat. Okay, unahin natin. Pinaingay, pinalabas nila si Congressman Toby Tiangco. Si Toby Tiangco ay campaign manager ng Alyansa. So, nung mag-ingay si Toby Tiangco ay he blamed Romualdez and the Congress dahil sabi nga ni Congressman Tiangco, kaya nagkandaletse-letse, no? Kaya sumablay, kaya bumaba ang rating ng Pangulo at ng Alyansa o nasira yung kanilang credibility o kanilang pangalan, including the trust rating of the President. Yan ay dahil sa impeachment case na isinampa against the Vice President. Sa totoo lang mga kaibigan, sa unang dinig, iisipin mo ngayon na, ay si Congressman Toby Tiangco galit din kay House Speaker Martin Romualdez. That is pure drama. Alam nyo ba na si Michelle Romualdez Yap Tiangco na asawa ni Congressman Toby Tiangco ay first cousin ni House Speaker Martin Romualdez. Sa tingin ninyo mga kaibigan, ipagkakanulo, sisiraan, wawasakin ni Toby Tiangco si House Speaker Martin Romualdez gayong ito ay pinsan ng kanyang asawa? No? Alam nyo naman na blood is thicker than water. Matindi pa rin po ang dugo kumpara sa tubig. Kaya hindi niya ipagkakanulo, hindi niya sisiraan o sisirain si House Speaker Martin Romualdez. Yun ay pakitang tao lamang. Pangalawa, mabigat din ang binitawang salita ni Toby Tiangco na talaga namang may bayaran daw na nangyayari para lamang pumirma sa impeachment against BP Sara. Merong mga tinakot na mawawala ng proyekto kapag hindi pumirma. Bago pa lumabas sa media si Congressman Tiangco, may mga congressman na actually na nagsabi na pumirma sila dahil tinakot sila na mawawala ng pondo o proyekto at hindi sila bibigyan ng kahit magkano kung hindi sila pumirma. Yung iba naman akala nila ay ito ay pagsuporta sa Vice Presidente sapagkat ayaw nga ng Pangulo di umano kuno, no, ang impeachment trial. Kaya itong signature na ito akala nila ay to support, no, the Vice President. Yung iba naman akala nila ay attendance lamang sa mga hearing o pagdinig sa Kongreso. Meron pa ng isang congressman ang sabi niya pagkapirma niya sa impeachment complaint na yan, pinangakuhan siya na more ayuda is coming. And in fact, this is just a beginning. So anong ibig sabihin nun? Sino yung congressman na nagsabi ng this is just a beginning?
after signing the impeachment against BP Sara. Okay? Tahimik ang administrasyon bago ang eleksyon dahil kampante sila at akala nila sa laki ng perang nakolekta nila, mayroon silang sapat at labis na makinarya sa eleksyon kaya akala nila mananalo sila. But it turned out na hindi umubra ang mga ayuda. Walang silbi yung mga ayuda na yan, katulad ng AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, etc. Isa sa mga obvious na mga akto ng vote buying was the announcement of Congressman Jervil Jinky Beatrix Luistro. Sabi niya sa kanilang campaign rally, dahil kay Speaker, bumabaha ng grasya ang ikalawang distrito ng Batangas. Dahil kay Speaker, may AIX. Dahil kay Speaker, may MAIP. Dahil kay Speaker, may AKAP. Dahil kay Speaker, may TUPAD, etc. etc. Tapos, nakita din natin yung aktual na pamimigay ng ayuda ng ilan sa mga kongresista. Kasama na po dito si Jinky Beatrix Luistro na meron pang pagtakip sa ulo, ano? Pagtapik-tapik sa ulo na akala mo pare na bebendisyonan yung isang individual matapos bigyan ng pera. 'Di ba? Duterte camp made a very strategic decision. Nakita nilang ang mga target ng administrasyong ito ay sila lamang, no? Alam ng mga Duterte, napansin ng mga Duterte na ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., Martin Romualdez o Araneta, sila lamang yung target na pabagsakin, no? Wala silang pakialam o ang administrasyon walang pakialam sa mga dilawan o pinklawan. Siyempre, itong mga pinklawan na to at dilawan, kampante. Dahil alam nila na ang administrasyon o ang gobyerno nakafocus ngayon sa mga Duterte. So, BP Sara made a very concrete statement. At sabi niya, when I talked to PRRD, I told him, dalawa lang ang siguradong makakapasok, no? Makakapasok sa PDP. Ito yung sure na mananalo kahit magkaroon man ng dayaan. Mayoralty candidate, halimbawa, si Sam Versosa. No, nung una, sabi ko, mayroong chance na manalo si Sam Versosa. Dahil gusto ng mga tao na iba naman, no? Iba naman. Pero one time, nakita natin si Martin Romualdez kasama si Sam Versosa. Very proud, no? Very proud itong si Sam Versosa na sinabi niya nga na namigay kami ng 500 million in cold cash. No? Namigay kami ng 500 million in cold cash. At sabi pa nga niya, salamat kay House Speaker Martin Romualdez. So, after that video, after that statement, yung dating maingay na si Sam Versosa, nabawasan yung ingay. At ngayon nga, ay nagwagi bilang mayor si Isko Moreno. No? Sayang. Sayang na pagkakataon. Sabi nga ng mga tao noon, iba naman. Pero dahil sa pagdikit kay House Speaker Martin Romualdez, ayan, natalo ngayon si Sam Versosa. Bago eleksyon, ayan, meron pong statement si Senator Amy Marcos na mayroong testing na ginawa. Sabi niya, karamihan sa mga lumalabas na boto, kahit hindi naman iyon ang ibinoto, abalos.
yung lumalabas. So, ibig sabihin, may problema doon sa automated counting machine. Bakit abalos yung lumalabas? Yung iba naman, sabi nila, straight PDP yung ibinoto ko, pero bakit iba yung lumabas doon sa transcript? No? So, the 2 PDP na makakapasok ayon kay BP Sara at yun po yung sinabi niya kay former President Duterte. Sa aking palagay, sa aking tansya, dalawa lamang yung makakapasok, yung sigurado. No? Dahil alam nito na magkakaroon ng dayaan. Pero kahit na magkaroon man ng dayaan dahil milya-milya ang mga taong sumusuporta sa dalawang ito, ay hindi ito makakaapekto. Still, magwawagi itong dalawang ito. Yan po yung assurance na ibinigay ni BP Sara kay former President Duterte. Dalawa lang sa PDP laban ang makakapasok. And then suddenly, lumabas ang isang announcement. Duterte plus 2. At dito nga ay itinaas ni Vice President Sara Duterte, si Camille Villar at si Senator Amy Marcos. Sinundan din ito ng endorsement ni Robin Padilla. Alright, so nakikita nyo guys yung mga pangyayari. Okay, eto na nga mga kaibigan. Nang matapos ang eleksyon, yung resulta ay tila pumapanig sa mga Duterte. Dahil dito, na-descarril na naman ang plano ng administrasyon. Bakit? Dahil hindi naging sapat yung kanilang pera o makinarya para manalo sa eleksyon. Ilan sa mga, o hindi ilan lahat ng mga kumalaban kay BP Sara, lahat ng maiingay sa mainstream media, natanggal. At ngayon, ay balik ordinaryong mamamayan. Nandyan si Congressman Pami Zamora, yung butanding na congresswoman ng 2nd District of Taguig. Okay? So paano nakilala at paano sumikat itong si Pami Zamora? Di yung paliwanag niya doon sa bicameral committee report para daw school activities lang na kapag sinubmit na sa professor, wala nang bakante. May laman na lahat, di ba? Ang ganda ng kanyang paliwanag. Siyempre, yung bulaang propeta, no? Yung bulaang pastor na si Abante, wala na rin, natalo. Yung isang NPA, no? Si Franz Castro, at nung tinignan po ng ilan sa mga netizen, yung PRC website, ay hindi pala lisensyadong guro itong si Franz Castro dahil wala siya sa roster ng mga teacher. Di ba sinungaling nga? Pangatlo, si Arlene Brosas, Raul Manuel, Estela Kimbo, Dan Fernandez. Lahat ng mga maiingay na kalaban ng Duterte ay natalo. Sina Paduano naman, sina Acop, si Congressman Ace Barbers, ay tapos na yung kanilang termino. So, kung titignan natin ngayon mga kaibigan, kung mag-convene man ang Congress or Senate, yung Quadcom was already been dismantled. No, dismantled na po ang Quadcom. Who are now willing na maging member o mamuno sa Quadcom? Di ba wala na? Okay? So, hindi matanggap ni Franz Castro at ni Raul Manuel ang kanilang pagkatalo. Ngayon, meron sila ngayong apela keme sa korte. Okay? So, ito pa po, noong eleksyon, nanalo lahat ng mga Duterte. Landslide pa nga, di ba? So, ibig sabihin nito, Duterte was well-loved and supported by the people. Now, Senate, no, ay masasabi nating Duterte block, which makes the impeachment case against BP Sara impossible. So, kakabahan ngayon ang mga kongresistang pumirma sa impeachment dahil
nawalan na sila ng haligi. Sino yung haligi na yun? Si House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Mawawala na po ang kanilang pangarap dahil sa naging resulta ng eleksyon na kung saan ay pumapabor sa mga Duterte, bilang na ang mga nalalabing taon ni ni President, no, BBM sa Malacanang. Okay? So malinaw ngayon, no, na sa 2028 election, kapag hindi naagapan ay si BP Sara na ang magiging pangulo. Incumbent and incoming congressmen will now be careful. Siyempre, mag-iingat sila. And posible, no, manligaw sila sa mga Duterte para makuha nilang muli ang tiwala at simpatya ng maraming Pilipino. Obvious na yan kasi nga nanalo lahat ng mga Duterte. Kalain nyo, from mayor, vice mayor, congressman ng 1st district, 2nd and 3rd district. Tapos yung 4th district, si Congressman Isidro Ungab pa, kakampi pa rin po ng mga Duterte. Si Barry Cuatro, no, ng Cebu City, natanggal na po si Gwen Garcia. O, di ba? Si Mocha Uzon, ayan, nanalo din. So, si Isko Moreno, ayan, panalo din si Isko Moreno. O, di ba? Very obvious na ang Senado at ilan sa mga local officials ay mga Duterte na. So ito ang dahilan kaya lumabas si Toby Tiangco. Dapat ay mapanatili pa rin ng administrasyon ang House Speakership ng 20th Congress. Dahil kapag nawala ang kontrol ng administrasyon, diyan na po maglalabasan ang mga impeachment complaint against BBM. Una na nga pong nag-file ng impeachment ang Duterte Youth Party List at iba pang incumbent congressman na alam natin magpapabango na yan sa mga Duterte. Starting today, no, magpapabango na yan sa mga Duterte, whether they are the incumbent or whether they are incoming congressmen. Okay? So, yung unang aksyon ng Duterte Youth Party List na impeachment against BBM is, sa aking palagay, no, is an acid test na kung tawagin naming mga market research analyst, tinatansya lamang nila yung mga taong susuporta sa impeachment ni BBM. At ipakita siyempre sa lahat na hindi lahat ng kongresista ay takot sa administrasyon. So, eto nga ang nangyari. Hindi tinanggap ang impeachment complaint ng Duterte Youth Party List kay BBM. Ibig sabihin, takot silang bumaligtad ang sitwasyon. At ipinakikita lamang dito yung mga senaryo kagaya nitong, loko ba kayo? Alam mong Romualdez ang House Speaker and yet magpa-file kayo ng impeachment against the President? Hindi yan magpo-prosper. Kasi nga, hawak pa ng 19th Congress yung Kongreso. And therefore, hindi ito papanig sa mga Duterte. Kaya, yung pagpa-file ng impeachment complaint na yan ay acid test lamang yan. That was the message they wanted to convey. Hindi kasi pwedeng ibinbin yan eh. Kaya no choice ang Congress kundi dapat nilang aksyonan kapag tinanggap na po ng Secretary General ang isang impeachment complaint. So, sa daming certainty of conviction, no, against BBM to be impeached, mau-obvious na kasi, no? Hindi yan sasang-ayunan ng majority of congressmen.
kay BP Sara na lang na walang grounds to impeach. Di lalo na kay BBM na napakaraming grounds. So malabo, no? Malabo na maibasura o mabasura yung impeachment against BP Sara. In response, BP Sara has made another shocking statement. He is convincing his brother to get the House of Speakership, no? So dito, mas lalong nagulat at kinabahan ng administrasyon kaya umalma si Franz Castro at tinutulan ang mga Duterte at sinabi na lahat na nga ng Duterte nanalo, pati ba naman itong House Speaker kukunin pa rin ng mga Duterte. 'Di ba? Takot lang 'yan. 'Di ba? So obviously takot na sila. So in response sa agawan sa Congress para hindi ma-obvious ay pinag-resign ni BBM ang mga cabinet officials and secretaries. Pero sa totoo lang ay si Solicitor General lang ang gusto niyang alisin dahil si Solgen Minardo Guevara ay obvious na nasa panig ng batas at katotohanan. Di ba nga ayaw niyang ipagtanggol ang mga cabinet officials sa Supreme Court kaugnay ng pagpapatapon at pagpapakidnap kay Duterte? Di ba merong kaso, merong motion ang mga anak ni Duterte, no, sa Supreme Court, no, yung writ of habeas corpus. Ayaw na nga pong ipagtanggol ni Solicitor General Menardo Guevara itong mga official na ito, di ba? So sabi nga niya, no, if you remember, he refused dahil sabi niya, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, bakit niya ipagtatanggol? Sina Marbil, Torre III, Remulla at marami pang iba sa petition ng mga anak ni President Duterte na habeas corpus nga po. So, lalabas ngayon na guilty sila sa pagpapatapon kay Duterte. Kaya, sinalo ngayon ng DOJ ang tungkulin ni Menardo Guevara at ito na nga daw po ang aaktong tagapagtanggol ng mga official na ito, high-ranking official na ito. So, dito po umingay din po ang pangalan ni Congressman Benitez na papalit kay Martin Romualdez. Ang problema si Benitez ay alam niyo na si Benitez, kaalyado yan ni BBM at ng Romualdez. At ngayon ay meron na naman pong issue na talaga namang inuungkat ng maraming tao o netizen. Si Congressman Benitez kasi ay na-involved, no? At syempre, merong sinasabing iba na alawi, may third party sa kanilang mag-asawa. At ito daw ay si Ivana Alawi. 'Di ba? May problema itong si Benitez. Merong record of kung saan yung kanyang reliability, integrity ay naku po, damage. Meron pang isang kongresista sa Ilocos Norte na kamag-anak ni BBM. So sa makatuwid, dapat kung papalitan si House Speaker, ito po ay kanilang kaalyado, ito po ay kanilang kapamilya, dahil kapag nawala si House Speaker Martin Romualdez, alam na, no, na si Congressman Pulong Paulo Duterte ang papalit na House Speaker. Words of PBBM like people have spoken, marami na akong kaaway, hindi na nakikita ng mga tao ang mga ginagawa ng gobyerno. Magtrabaho na lang tayo. I am okay for reconciliation. You know guys, this is again drama to get the people's sympathy. Ang totoo niyan ay malaking drama talaga ito eh. He is behind Duterte's illegal arrest. Tama, no? Si BBM ang nasa likod ng illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. And napatunayan natin ito sa maraming pagkakataon. Kapag naobserbahan mo at napanood mo yung interview ng bilyonaryo kay DILG Secretary, no, John Vic Remulla, he revealed that the core team behind, no, the planning of Duterte's fate sa ICC ay kasama dito si BBM, si Eduardo Año at syempre si Gibo Teodoro, di ba? So, yan po ay mariing inamin ni John Vic Remulla.
So, mas naging matibay ngayon yung complaint against BBM at mas lalong lumabas ang isang malaking plano when the chairperson of the Committee on Foreign Relations conducted a Senate probe on the arrest of former President Duterte. After the investigation, many irregularities ang mga natagpuan, nalaman at naobserbahan natin. May mga pagsisinungaling, paglapastangan sa konstitusyon and other jurisprudence. No, ito yung mga bumalandra sa publiko. After the Senate probe, no, formally po nag-file na ng complaint si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Okay? So ito pa. Duterte children through their counsel, Attorney Salvador Panelo, filed a motion for writ of habeas corpus regarding the illegal arrest of PRRD. The Solicitor General refused to defend these officials and reiterate that we are no longer a member of the ICC. So paano natin ipagtatanggol itong mga official na ito where in fact we are not a member of the ICC. They don't have any jurisdiction. So bakit ninyo ipinagkanulo at bakit ninyo ipinakidnap ang dating Pangulo tapos ngayon hahanap kayo ngayon ng magtatanggol sa inyo, di ba? Ngek-ngek ninyo. So marahil ito yung pinupunto ni Solicitor General. Okay? So PBBM felt na hindi sila ipinagtatanggol at hindi sila ipagtatanggol ni Solgen. Kaya iniutos niya ang pakunwaring courtesy resignation. Pero pansin niyo, walang inalis at hindi tinanggap ang resignation ng ibang mga opisyal kundi si Solgen lamang yung tinanggal at nagmaterialize. At ngayon nga ay napalitan na ang Solicitor General. So, with the current situation, as we all aware, the only alas na pinangahawakan ng administrasyong ito ay ang House Speaker. The incumbent and the upcoming congressmen realized the power of Duterte. At yung mga maiintindihan ng mga pangyayaring ito, lahat yan panigurado papabor sa mga Duterte. By hook or by crook, BP Sara will not going to, yung materialize and prosper yung impeachment sa kanya. So mas lalo ngayon na titibay, mas lalong lalakas ang mga Duterte. Dahil dito, mas mabilis na at mas obvious ang papanigang nominated for House Speakership. So, obviously, baka nga maging House Speaker si Congressman Paulo Pulong Duterte. Alright, so like I said, kapag nakuha ang House of Representatives, mark my words, impeachment complaints against BBM will start. Take note of this mga kaibigan. 2 ICC judges have started investigating the EJK in 2020 pero bakit 43 lang ang nasa record nila? And hindi pa sila sure doon kung EJK victims nga ba. Secondly, alleged perpetrator of the crime lamang si Duterte. Sino talaga yung mastermind? Second, prosecutions requested the ICC to extend the timelines ng pagpipresent ng evidence against Duterte dahil nahihirapan silang patunayan at hanapin ang more than 30,000 victims of the so-called extrajudicial killing. Ayan na nga mga kaibigan, paano yan? Siyempre, Senator Amy Marcos probe favors Duterte. Nabulgar ang mga pagsisinungaling ng mga opisyal ni PBBM. Then, she decided to file a case sa Office of the Ombudsman. And fourth, Amy Marcos is in The Hague at nakipag-meeting o nakipagpulong, nakipagkita na nga po ito kay Attorney Nicholas Kaufman. Alright, so naipahayag na niya yung kanyang damdamin na nadala na siya sa isang Marcos na hindi makauwi. Ramdam na niya, nakikita niya, no? Yung kanilang naging karanasan nang sila po ay ipinatapon. Kaya together, sabi nga ni Senator Amy Marcos, we will bring back Duterte. Okay, so ito po ang katotohanan dahil sa pag-postpone ni Senator Chis Escudero sa impeachment against BP Sara, no choice na sila. Impeachment against BP Sara
is dead on arrival sa pag-uumpisa ng 20th Congress. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Kung naintindihan po ninyo ang ating naging pahayag, don't forget to like, subscribe, and share this video. Sa susunod na video naman ay pag-uusapan natin yung timelines, no, ng impeachment. Ano-ano kaya yung posibleng mangyari, no? Yung mga sunod-sunod na magiging course of action against, no, tungkol po sa impeachment ni VP Sara. Okay? So sa mga audience, makibahagi po tayo. Mahalaga po ang voice of the people.